Ang atong alison mga utod, giuruhan siya in the Psalms part 1. Ang aton na memory text, makita siya sa Revelation 14 verse 1, New King James Version. Then I looked, and behold, a Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his Father's name written on their foreheads. Mga utod, kung imong tun-an pag-ayo, ang Salmos maghatod sa ato dito sa Revelation na utod. Amo gani na nga madamo sa mga church denomination sa bilog kalibutan na hindi magsapak sang libro sang Revelation kay hindi kuno sila intindi. Ang libro sang Revelation mga utod hindi kag di ginimo ini siya masabtan not unless nga mobalik ka sa Old Testament. Sa Old Testament dito naggasugod ini siya sunod ang mga figurative nga ginagamit sang Revelation dito na mahangpani mo kung ano ang kahulugan. Sa karon nga aga, ang aton iya amo ang Salmos. Sinulat ni Prophet o Hari David, kag ini siya in connection dito sa libro sang Revelation. Kag ini siya magatudlo sa aton sing sakto nga mga detalye, ilabi na dito sa chapter 14 sang Revelation. Siling sa komentaryo sa atong maliksyon dire, God's last day people have been given the same assignment as Israel of old. We are to be a light to the nations, a final merciful call to all people to worship and obey their Maker. Mga kauturan, kung ano ang misyon sa katawhan sa Israel, sa dira kaging tawag sila sa Ginoo, amo man ang imo kag akon nga misyon. Ang katawhan sa Israel pinaagi kay Abraham, pakadto kay Isaac, pakadto kay Jacob. Gintawag to sila nga pinili nga mga tao, but dili nagka-intindi nga ang iban nga mga tao wala na singgana ang Diyos sa ilang. No. Atong makita ang Biblia nga sa nagreligan nato nga mga leksyon nga ang Dios naghigugma sa tanan nga tao. Siling sang kwanaw, siling sang John 3:16, for God so loved the world. Ang Dios nahigugma sa tanan nga tao sa kalibutan. Apan ang mga tao nagpalayo sa ilang Dios. Kabangdanan ko nga siling sa Ginoo kay Abraham halin diri. Kadto sa duta nga ipadala ko sa imo. Dayon siling niya kay Abraham, himuon ko ikaw nga dako nga pungsod. Pagkatapos sina mahimo nga ikaw mahimong panalangin sa tanan sa tibuok kalibutan. So, ang kaliwat ni Abraham gitawag sa Dios, hindi tungod kay daw isa ka fraternity o sorority na exclusive lang sila. No! Gitawag sila sa Dios para nga sila mahimo nga mangin kahayag sa tibuok kalibutan. Ang katawhan sa Israel, ato na natun-an nila sa naliligan na failure sila, at ang Diyos nagporma sang iyang iglesia, ang tumong kagtuyo sa iglesia nga amo nga mangin kahayag sa bilog kalibutan. Hindi kita gintawag bilang chosen people nga mag-enjoy ng tadiri nga hindi naton pag-i-share sa iba. Gitawag kita sa Dios sa isa ka dako nga purpose sa Ginoo para sa aton matag kinabuhi.
Ang atong malison, nagasugid gihapon sa aton may tungod sa high priest. Aton hinumduman nga si Moses naghimo sing santuaryo. Remember, ang ginhimo ni Moses sa santuaryo sa Exodus 25:40, ang Diyos nagsiling sa iya, "See to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain." Kung itangog isod ang santuaryo nga tukuro ni Moises, hindi si Moses ang engineer. Hindi si Moses ang architect, kundi ang Diyos. Gusto sa Ginoo nga sundo ni Moses ato. Kay dito mga kauturan sa amo nga pattern, makita dito ang sanktuaryo kung saan ihalad ang mga inuhalad. Ini siya ginpaathag sa aton sing klaro sa Book of Hebrews. Amo na gani pasalamat kita nga ang ginhambal diri nga high priest amo si Jesus Christ. Sa una sa earthly sanctuary, duha to ka division o to da, tandaan nyo na, para hindi man ta maignorante, si ibang tao maka-explain pa. May holy and most holy place. Ang holy, may ara sila ya sa ginatawag nga daily offering. Daily offering. Ang most holy place, gahalad sila dito once a year. Kag may 3 days festivity nga ginahimo ang katawhan sa Israel. Kag dito sa ilang paghalad, hindi maka-officiate ang ordinary priest. Kaya may ara, mantanang-tanang sila, damo silang mga priest, gikan sa di niya kaliwat ganit yo. Ang mahimong priest? Ha? Specifically sa tribe ka Israel. Sino nga tribo sa Israel? Karon? Ha? Ikaw, Bek? Ato, naka-answer na yun. Tandaan yun na. Gikan sa tribo ni Levi lang. Luwas kay Levi, hindi na pwede nga mahimo ka nga saserdote. Kag dito sa among nga dati, high priest lang ang makasulod sa most holy place. Kag hindi pwede ang ordinary priest nga ito. Karon atong tanan, atong matun-an nga landong lang to sang palabuton nga ihalad nga mo si Jesus Christ. Kadong gatuo ka mo atong mahalad nila kakuha dito sang sala. No. Ay pila man lang ang bili, ang amount sang karnero, sang baka, sang kandil. Hindi ito sila makawala. Ang makawala ang si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ lang. Tungod kay kita gintuga sa diin. Gawin? Ikaw, Diyo? Gintuga kita sa dagway sa Diyos. Dagway sa Diyos. Among kamangganan na ang Diyos mismo nga maker, creator nato ang makahimo sa pagbakal sa aton nga kasalanan. Diri, ang atong lison nagtudlo sa aton, base maglibog ka mo, may tungod sa Mount Zion. Ara na sa atong lison. No? Ana sa atong lison. Not unless siguro, naway ka nag-worship kung natin. Muna nga kasi hindi mo ni hinumduman. Pero kung nag-worship ka lang, nadumduman na ito na. No? Dito sa Mount Zion, so, ano na siya gani? May literal na Mount Zion, wala. Mangkusin niyo. Ha? Sino sabat ko? May literal Mount Zion, wala. Richard Lena. Ha? Yes or no? Wala o may ara? Fair? Ha? May ara? Pinahambal na nadaan sa Salmos, Mount Zion. Kaginang Mount Zion mga utod, sa panahon sa New Testament, makita ina siya, lapit lang sa Jerusalem Temple. Dayon, ina siya, natawag yapon na siya nga Mount Moriah.
Paano? Ang Mount Moriah, dito gindala ni Abraham, si Isaac, parehaman. Pero ito pa na yun, sumala sa istorya. Karon dito sa Mount Zion, sila sa ato malison, in Revelation 14, we find God's people standing on Mount Zion. Sa Revelation 14, atong nabasa diri nga ang katawhan sa Dios standing nagatindog atubangan sa bukid nga Zion. Ini siya mga otot, hindi ni siya literal na tanang-tanang tao maadto dito. Ang Mount Zion isoon sa panahon naton karon amo ang langit nun nga sanktuaryo nga ara dito si Jesus Christ. Siling dire, in other words, this important description of God's last day remnant is presented in a sanctuary language. Ginhambala sa amin itong sa sanctuary language. Buti pa hangot, buti pa sabot, nga ang sanctuary, amo inang paglaom nato sa kaluwasan. Kay mismo sa sanctuary, ara dito ang presence of God, presence of Jesus Christ, nga siya lang ang maka-aton sa aton nga mga kasalanan, amo ng sanctuary. Sini sa atong kalison, who shall dwell in thy holy hill, matod pa diri. Sino lang kuno ang pamangkot ni David sa Ginoo? Sino kuno ang makatindog sa balaan ng bukid? Kung atong mabasa diri sa Psalmos nga as a revelation, this Psalms with the description of the people standing on Zion in Revelation 14. Dito mga otod, sa Revelation 14, makita naton nga ang mga tawhan nagatindog dito sa Mount Zion. Kag ining mga tawhan nagatindog dito sa Mount Zion, mga ano kuno sila? Mga holy people. Holy, meaning balaan ng mga tao. Kung magsiling kita nga balaan, posible ko sa mag-abot sa aton nga pangnahuna nga nagkinabuhi kita nga mataro tuod na. Ba't mga kauturan ang sini? Inang aton pagkabuhi nga mga patarong, kulang pa na sa tubangan sa Diyos. Kulang na siya. Bisan sa kada Sabado, ari ka sa iglesia. Sa imong puloyanan, ka-20 ka lang nagluhod ng amuyo. Inang tanan ano ko no? Kulang na siya without. Dito magsunod. Without the grace of Christ. Sa grasya na sa Diyos. Kung wala'y grasya, kulang na siya. Labaw pa. Kung kulang kami sa mga matinuman, labaw pa ay nagamatinuman. Di ba? Kaya ako malang nang gina-argue sa mga amigo ta, nga ano kuno, why lang kita nga matinuman, basta kay may grasya nila sa Diyos. Ang wala nila maintindihi, wala nila masabti, kung paano nga ang grasya sa Diyos nag-abot sa aton. Sini San Pablo, saan makasasalat pa kita? Pero sa tapos nag-abot sa aton ng grasya, sining ni Jesus sa babae nga nadakpan sa pagpanglahi, sukod karon lakak kag hindi ka naman. Pakasala, that is grace. So, ang babae matinumanon pala siya sa dira nga nag-abot ang grasya sa iya. Sa sinang panahon na dakpan siya caught on the act sa pagbaligya sa iya lawas. Pero nga ang Ginoo naghatag kan sa iya sing kaluwasan tungod na sa grasya sa Dios. But may supon siya, sugod karon hindi ka naman pakasala. Butsing kanon, kung iparaphrase ang among linya ni Diyos, sugod karon, magmatinumanon ka na sa sugod. Nga aman, kay ang definition sang sala, amo ang pagkamalinapason sa sugod sa Diyos. Muna sila ni Jesus, hindi ka naman pakasala, hindi magmatinumanon ka na. Pero sa dira ang ginluwas siya, amo itong tawag grasya para sa iyo. We can come to no conclusion other than it is the Lamb who enables us to stand on Zion.
Makatindog kita sa Mount Zion. Kaya kinahambal diri sa Revelation mga utod, palaabuton pa ni, na, dili kay karon. Palaabuton ta, palaabuton pa nato. Inang pagtindog nato dito sa bukid sa Sion, mga utod, tungod sa Kordero sa Dios. Tungod sa Kordero sa Dios, na that is Jesus Christ, mga utod. We can have the boldness to enter the holiest of the blood by the blood of Jesus, by a new and living way which God consecrated for us through the veil that is His flesh. Without His blood, what hope would we have? None at all. O, tamo niya ito, lison. Kung ay ang dugo ni Jesus na makahatag sa aton sing guarantee, why kita ginsing na mo? Kaya from time to time, mga kutuasugin lang ka mo, yung tao kayo makasala, hindi. Sulod na siya ka oras, aben? Sa ito na huwag makasala, tas niya. So without the blood of the Lamb, why kita sinay mo? Kaya sinig sa tulison, ang law sa Diyos, gisulat din dito sa aton nga kasing-kasing. Kadungdong kamo nga ang law, gisulat sa duha ka tapi-tapi nga bato. O kasabisiya pa, duha ka papan nga bato. Pag dito nasulat ng 10 Commandments ba? Pero siling ni Jeremias, 31, mabot ang panahon nga ibalhin sa kasing-kasing sa tao. The remnant gathered on Zion have a name engraved on their foreheads. The name of the Father and the Lamb. Ano kono? Ang mga tao nga makaadto po sa Zion, nasulat ang ngalan sa Dios sa ilang tagsaka panahon. Kung hindi literal nga isulat sa imong akta diri, no? Ang buot, ipasabot, ang buot ng balon mga utod, ang mga katauhan sa Diyos, magatindog mga kauturan, nakasimbolo kali sang karakter. Kung nasulat ang, ang kasubuan sa Diyos sa atong kasing-kasing, nag-reflect ini siya sa aton nga karakter pa nyo. Panday? Mag-reflect na sa aton karakter. Hindi kayo sulatan ka lang din, no? Ang resulta sina, dira sa aton nga mga kinabuhi. Siling diri how interesting too, that when God describes Himself to Moses, He does it in conjunction with Moses receiving another copy of the Ten Commandments, which is also a transcript of His character. Ang Ten Commandments, imposible nga mawala na sabi. Kaya amoy na siyang transcript sa karakter sa Diyos. Kung ano ang Diyos, ara di mo makita ang sa Ten Commandments. Tungod, apat sa to para gugma sa Diyos, ang anong gugmasta. Kag kung ano ang ara dito, amo na ang Diyos. Hindi mo siya makita personally, pero masabtan nimo, maintindihan nimo through His character. Kag inang karakter, makita ina sa Ten Commandments, mga kauturan. Likewise, the people who have God's name in Revelation are described as those who keep the commandments of God. Makita na siya sa Revelation 14:12. Ang ang mga katauhan na iya sa Diyos, na may pangalan sa Diyos, dira nasulat o kung ini mga tauhana nagamatingumanon sa Ginoo. Law-abiding mga utod. Law-abiding. Siling pa sa komentary, I will put my laws in their hearts and in their minds. I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Mga utod,
Ano yung pinakanami? Ang sugo sa Dios gisulat sa kasing-kasing sa tao. Kaya sa pagsulat sa kasing-kasing sa tao, ang tao nagamatinuman. Ang katapusan na portion sa text sa siling, and I will remember their sins no more. Di na hinumduman sa Dios ang aton tagsa ka mga kasalanan. Amo na mga utod ang grasya sa Diyos. Balik yapon ta sa grasya sa Diyos. Ang Salmo 5, nagahambal siya sa aton, may tungod sa pagsimba. Ang Diyos na kinahalan simbahon. Ang yawa gusto man simbahon. Pero mga kauturan, kinahanglan kita magasimba sa Ginoo. Kaangay ni David. Dumunta ha. Ang gingamit illustration diri si David mga utod. Ti kabaluman ta, tuod mataharon to si David. Tuod man to. Hari siya, pero ay siya nag-act. O kung ang iyang paghulap na hari gid. Ano siya ba? Inahambol sa tubangan sa Ginoo. Pero may panahon na nadisgrasya kay si David, di ba? No? Ito kay Batsiba gali, ano to? Pero ang Biblia nagasulti sa aton, nagasubid sa aton, na ang Diyos mismo amo ang nag-pronounce, naghimo sa isa ka statement nga siling sa Ginoo, ang kasing-kasing ni David, ano ko no? Kaangay sang kasing-kasing sa Diyos. Bosa, dira naton makita kung ano ang gugma sang Dios sa matag isa sa aton. Di ta maghuna-huna nga hindi ta masikat. Masikat. Apang ang gugma sang Dios arang sa Cebuano pa makatabon sa atong tagsa ka mga kalapasan. Provided mga author, nakaangay sa babae na dakpan sa pagpangilahi na hindi kita magpakasala. Not necessarily hindi kinisita. Ang pagtungod kay imo inigintugyan sa tubangan sa Dios, ang Diyos nakahibalo sila. Also notice how the redeemed of Revelation 14 are said to have noticed. Ano ko no? Why sing limbong sa ilang mga baba? Pagkatamis na no? Ilang limbong pala, ang aton siya kaotod, bisita natin diri, kanto lang siya diri, tungkol for security reason. Kabaluman ta, sa nagliligad na panahon, election period, amangkot ko sa inyo sinong pinakabutigon na tao sa kalibutan. Politiko! Pero ang kinasakit pagid, kay damo maadventistang sa butigon mo. No? Masiling pa lang akong maghambal na masiling ka nga daw the desire of ages. Ang limbong pa lang, wala sing limbong sa ilang mga baba siling rin. In this astonishing scene that John presents in this key part of Revelation, mere sinners have been pulled back from death and are privileged to stand in God's presence. They did not earn this right. It is granted to them by the fact that the Lamb of God, the righteous Son of Man, stands there with them. They are forgiven, redeemed. They no longer have to bear their own guilt because the Lamb of God has borne it for them. Ano ko no? Di na naton pasano ng burden sa guilt, mga utod, because Christ has redeemed us. Giredeem kita sa Ginoo, mga utod. Busa sa katapusan nga portion sa atong lesyon, teach transgressors your way. Amo na aton nga role, tudloan tang mali na pason sa aton mga daan. Siling sa atong alison, kung kita nakakita kay Jesus, may siling ni Sister White, kaangay ni siya sang kalayo nga nagaidlap sa sulod sa atong kasing-kasing. Kaya hindi kita mapahimutang mga utod, nga hindi ta makasukid sa iban sang kamatuoran. May isa ka tao dito sa Amerika,
ang iyang commitment sa Ginoo nga kada adlaw bisan isa na lang ka tawo masugiran niya about the love of God. Ti amo nang nahimo bisan siya lang tao, istorya lang siya may tungod sa gugma sa Dios, may tungod sa pagbalik ni Jesus, isde ito siya. Sa mulihi kay nang sige maulan siya ng adlaw. Sige ulan. Nalipat na siya. Why na siya makakadto sa iyang silingan kung sino itong tao gusto niya kadtuan. Istoryahan lang siyang gamay lang ng miding bala. Oh. Gamay lang, hindi man ta silinga. Mawali mo ito sa kuras. Yeah? Gamay lang. Ay tungkol sa gugma sa Diyos. Lipat na din siya. Ako'y nakadumdum sa alas 8 na sa gabi. Gabi na. Iway siya kahimo sa iyang commitment sa tubangan sa Diyos ang iyang ginimo. Nagwa sa iyang balay. Tanapanaw siya sa mga balay kung sino itong may suga pa. Kay man, kung may suga pa kasi siga pa, ipango, na nakamata pa. Kaya may nakita siya sa unhang na nagasiga ng balay. Parapit sa espiritahan. Kag magsili siya, don't you know that Jesus is coming soon? Kaya Amerikano itong abi na masarap itong pati, katatlo sa makambang. Sila nga tuduhan ng gisunod. Sila, don't you know that Jesus is coming soon? Lagan siya ulit. Bala na. Nakawali mo ko. Ay, ituod mo ito. Pagka duha kadlaw, kilala mo na itong tao. Nagtutao siya, kulbaan siya. Abi na, kasi nakit itong tao ba? Kaya nag-disturbo, tulog na. Pagtos ang tao mo ito, nangko siya. Seryoso ba ito yung imong ginsindi pero hindi? Seryoso. Ito, may gusto niya, butismuhan ang tao. Siring sa atong alison, ang atong trabaho, kinahanglan nga i-share naton sa ibang tao. No sooner does one come to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. Kung kita nakakita kay Jesus mga utod, hindi pwede na hindi nato hindi ma-share si Pan. Sugin lang ng ibang na tao. Bisan sa ginagmayad lang, sugin lang lang sila nga ang Ginoo nagpalangga sa aton kag ang Ginoo naghimo sing pamaagi nga ikaw kag ako mga kautoran makakita sa kaluwasan. Kay kung hindi nato sila masugiran, magkaramatay ni mga tao, why gid siya yo? Why gid makahibalo sa kamatayan? Papatay lang sila. Di ang pamangkot karon kumusta ay hantas na basi puntas Ginoo ba? Nasugiran ta lang sila. Ang hambas Biblia ng miding, sugiran ta lang. Hindi ta sila pag-convertiron. No, sugiran ta lang. Wala ng Biblia, hala sige, pag-convertiran nyo, hala, pag-bautismuhin nyo to. Wala. Wala. Di man. Sugiran ta lang. Ang Ginoo lang mahalabi. Pero sabi, hindi ka makabagong Bible study. Sugin lang mo lang. Na ay, amo din kamo karon sa kalimutan ta kay man ang Ginoo lapit na mo gabali. Amo lang na okay na. Di baka pamalando mo na sila. Ano sa amo gali no? Amo gali. So mga kautoran, silindri sa tourism. The saving and sanctifying truth cannot shut up in his heart. If we are clothed with the righteousness of Christ and are filled with joy of His indwelling Spirit, we shall not be able to hold our peace. If we have tasted and seen that the Lord is good, we shall have something to tell. Like Philip, when he found the Savior, we shall invite others into His presence. Ellen White steps to Christ. Ginhimo ilustrasyon ni Mrs. White, si Philip. Si Felipe Igsoon, mga utod, siya nakahibalo na siya, nag-amo galitong Isos, why gid siya yung pahuway na, ginkagtuan niya kalito, sila ni Juan, di kay man ini si Philip sa Biblia, hindi man ni maayo nga speaker, hindi ni maayo nga speaker. Pero isugiran niya lang, silingiya sa mga tao, minabala niya, may maayo ba lang natabo dito sa Galilea, taga-Galilea man na. Why giting popular tao to sa Galilea? Pero siling ni Philip iya, dali lang. Upod na sa akon. Tanawa lang. Tanawa lang. Hindi na ko yung magsugit sa imo sa mga
sa ibang mga titagi, tan-awa lang kung balain siya. Tan-aw lang. Tama no? Kung naman nung kita mismo ya, makahatag ng kasing witness o ano na, testimony sa iban, testingin nyo lang para mabalaan ninyo ang kamatuoran. Amo na mga utod, ang atong leksyon na focus ini siya dito sa Salmo nga ginsulat ni David. Kag si David, sa balikon ko kaina, bisan pa sa iyang kasaypanan ang Dios naghatag sa iyang powerful statement na wala sing tao kaangay kay David na iyang kasing-kasing parihas sa kasing-kasing sa Dios. Ang mga atong leksyon mga utod, sininga kagahon. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated